Pebrero 29, 2024, Berlin, New Hampshire. Alas 10:30 ng gabi, dumating ang mga patrol officer sa isang tatlong palapag na residential building sa Main Street matapos makatanggap ng ulat ng isang krimen. Ang ari-arian ay isang tipikal na istruktura sa isang kapitbahayan ng uring manggagawa. Mabilis na natuon ang atensyon ng pulisya sa isang ground floor apartment. Sa loob ng isang sopa sa sala, natuklasan ng mga opisyal ang 31 taong gulang na si Caitlin Knapziger. Ang babae ay hindi kumikibo at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng buhay. Ang isang visual na inspeksyon ay nagpakita ng isang kapansin-pansing pinsala sa lugar ng ulo. Sa paglaon ng pagsusuri ng medikal na tagasuri, natukoy na ang sanhi ng kamatayan ay isang solong sugat ng baril. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok, walang mga indikasyon ng isang pakikibaka, at walang nakakalat na mga ari-arian na maaaring magmungkahi ng isang paghaharap. Walang nakitang baril sa loob ng apartment. Hindi nagtagal, natukoy ng mga investigador na ang apartment ay hindi permanenteng tirahan ni Knapziger. Ang unit ay nirentahan ng 37 taong gulang na si Dustin Duren, ang ama ng kanyang 2 anak na babae. Sa paunang pagwawalis ng mga silid, hindi nahanap ng mga opisyal ang umuupa sa loob ng gusali. Nawawala din ang mga anak na babae ng mag-asawa. Ang 4 na taong gulang na si Eloine at 1 taong gulang na si Waylin ang pagkawala ng 2 anak na babae, kasama ang pagkawala ni Duren sa pinangyarihan ay nagtulak sa mga otoridad na agad na magtatag ng isang opera command post habang sinigurado ng mga forensic team ang perimeter ng gusali, nagsimulang ihanda ang isang agarang buletin para kay Dustin Duran. Maaga sa umaga noong ika-1 ng Marso, 2024, inactivate ng pagpapatupad ng batas ng New Hampshire ang Amber Alert Emergency Notification System. Ang alertong ipinadala sa mga mobile phone ng mga residente at ipinapakita sa mga highway message board ay naglalarawan ng isang puting Subaru at 2 anak na babae. Natukoy ng pulisya na umalis si Dustin Duren sa Berlin sa mga oras ng gabi. Naglalakbay sa timog. Nakatuon ang mga patrol unit sa pagsubaybay sa mga pangunahing highway na nag-ugnay sa hilagang bahagi ng estado sa mga pangunahing lungsod sa buong New England. Sa 11 ng umaga. Sa araw ding iyon, ang mga serbisyong pang-emerhensya ay nakatanggap ng tawag mula sa 2 saksi, isang ina at ang kanyang anak na babae na nagmamaneho sa lungsod ng Keene. Sinabi nila sa dispatcher na nakakita sila ng sasakyan sa kalsada na perpektong tumugma sa paglalarawan mula sa alerto. Ang mga saksi ay nagsimulang maingat na sumunod sa puting Subaru na pinapanatili ang isang ligtas na distansya habang inihahatid ang ruta at direksyon ng paglalakbay nito sa operator. Sa Key Road, lumiko ang sasakyan ni Duran sa parking lot ng isang chain restaurant, Applebee's, at huminto. Halos magkasabay na dumating sa pinangyarihan ang 5 lokal na unit ng pulisya at isang patrol vehicle ng New Hampshire State Police. Ang mga opisyal ay nagsagawa ng isang taktikal na paghinto gamit ang mga baril. Nakaupo si Duren sa driver's seat. Kasunod ng utos ng mga opisyal, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing nasa loob ng sasakyan ang kanyang mga anak na babae. Ayon sa mga ulat na inihain ng mga opisyal na sangkot, ang lalaki ay hindi aktibong lumaban. Inalis siya sa sasakyan at nakaposas. Agad na sinuri ng mga opisyal ang likurang upuan ng sasakyan. Nasa loob ang 4 na taong gulang na si Eloine at 1 taong gulang na si Juan. Nakumpirma ng isang medical check sa pinangyarihan na ang 2 anak na babae ay walang pisikal na pinsala. Habang dinadala si Duren sa istasyon para sa pagtatanong, dumating ang mga forensic investigator sa parking lot ng Applebee upang magsagawa ng detalyadong pagsusuri sa sasakyan. Ang forensic examination ng puting Subaru ay nagsimula kaagad pagkatapos na masecure ng mga opisyal ang parking space. Sa loob ng bulsa ng pinto ng driver, natuklasan ng mga investigador ang isang semi-automatikong pisto ng Beretta. Ang sandata ay puno, ang kaligtasan ay nakikibahagi at walang bilog sa silid. Nang maglaon, tinunto ng mga investigador ang pinagmula ng baril. Natanggap ito ni Dustin Duren bilang regalo mula sa kanyang ama, isang retiradong deputy sheriff mula sa Minnesota. Kinumpirma ng paunang ballistic analysis na ang parehong sandata na ito ay ginamit kanina sa loob ng apartment sa Main Street. Ang mga nilalaman ng interior at trunk ng sasakyan ay nagmungkahi ng paghahanda para sa isang pinahabang panahon sa kalsada.
Sa loob ng sasakyan ay may ilang set ng ekstrang damit na laki para kay Duran at sa parehong mga anak na babae. Sa likod na upuan at sa cargo area, nakakita ang mga opisyal ng mga unan, kumot, mga pakete ng tuyong merienda, at mga supply ng deboting tubig. Isang partikular na bagay ang nakakuha ng atensyon ng mga investigator. Isang full-size na desktop computer tower na kinuha ni Duran mula sa bahay. Isang teknikal na pagsusuri ng mga personal na device ang nagpakita na ang cellphone ng suspect ay sadyang pinatay noong gabi ng ika-29 ng Pebrero, ilang sandali matapos ang insidente sa Berlin. Pinahintulutan nito si Duran na manatili sa labas ng maaabot ng mga sistema ng pagsubaybay sa lokasyon sa loob ng halos 12 oras. Ang paraan ng pag-impake ng mga gamit kasama ang pagkakaroon ng malalaking kagamitan sa computer ay nagpapahiwatig na ang pag-alis ay hindi isang kusang pagtakas na dala ng emosyon. Ang ebidensya ay nagmungkahi na si Duran ay naghahanda para sa paglalakbay sa isang malaking distansya. Hindi siya nagdala ng mga kagamitan sa camping, ngunit ang mga bagay na natagpuan sa sasakyan ay nagbigay daan sa pamilya na manatiling sapat sa sarili sa loob ng ilang araw. Ang lahat ng nakuhang item ay nakabalot at ipinadala sa laboratorio para sa karagdagang pagsusuri. Kabilang ang paghahanap para sa karagdagang mga biological na bakas at pagsusuri ng mga digital na data na nakaimbak sa hard drive ng computer. Ang profesional na background ni Dustin Duran ay nagsimula 1 linggo lamang pagkatapos niyang magtapos ng mataas na paaralan. Sa 18 taong gulang, pumirma siya ng isang kontrata at sumali sa United States Marine Corps. Sa loob ng ilang taon ng paglilingkod, nakatalaga siya sa mga base militar sa Thailand, South Korea at Pilipinas. Ayon sa kanyang record ng serbisyo, nakibahagi rin si Duran sa mga operasyong pangkumbat sa Iraq at Kuwait. Kalaunan ay nakakuha ng ranggo ng sarhento. Sa loob ng militar, dalubhasa si Duran sa pagsasanay sa mga baril. Nagpakita siya ng malakas na pagganap sa pagbaril na nakakuha sa kanya ng mga advanced na kwalifikasyon sa antas. Kasama sa kanyang mga tungkulin ang pagsasanay sa mga bagong recruit, nagtatrabaho bilang parehong instruktor at coach habang pinangangasiwaan ang kanilang mga diskarte sa paghawak ng mga armas. Sa sariling pagtatantya ni Duran, nagpaputok siya ng 10,000 mga round sa panahon ng kanyang serbisyo. Ang kanyang kakayahang humawak ng isang handgun ay naging halos otomatiko, isang kadahilanan na sa kalaunan ay gaganap ng isang kritikal na papel sa mga kaganapan noong Pebrero 24. Matapos makumpleto ang kanyang serbisyo, nakatanggap si Duran ng isang marangal na paglabas. Gayunpaman, ang kanyang karanasan sa militar ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang kalusugan sa isip. Kalaunan ay na-diagnose siya ng mga doktor na may post-traumatic stress disorder at depression. Dahil sa mga kondisyong ito, nabigyan siya ng government disability benefit. Sa kabila ng pagkakaroon ng degree sa audio engineering at pagtatangka na magtrabaho sa kanyang larangan sa California at Nevada, paulit-ulit siyang pinilit ng kanyang kondisyon sa kalusugan na matakpan ang kanyang trabaho. Sa taglamig ng 28, ilang buwan bago makilala si Caitlin Napsiger, bumalik si Dustin Duran sa kanyang bayan sa Minnesota. Ipinaliwanag niya ang paglipat bilang isang pangangailangan, isang paraan upang manatiling mas malapit sa kanyang mga magulang habang nakikitungo sa lumalalang sintomas ng post-traumatic stress disorder. Sa oras ng krimen, si Duran ay nabubuhay bilang isang veterano na walang trabaho. Ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita ay nagmula sa mga benepisyo sa kapansanan. Ang kanyang background sa militar at ang ugali ng patuloy na pagsusuri sa kanyang kapaligiran bilang isang potensyal na zone ng labanan ay naging isang sentral na elemento ng diskarte sa pagtatanggol na ipinakita sa korte. Sa tabi ng tahimik at nakahiwalay na pamumuhay ng isang veterano, si Dustin Duran ay gumagawa ng isang napakaibang pampublikong imahe online. Sa loob ng 7 taon, bumuo siya ng personal na channel sa YouTube sa ilalim ng alias na Duran. Karamihan sa content ay binubuo ng mga live stream at recorded gameplay mula sa mga pamagat gaya ng Fallout, New Vegas, Sea of Thieves, at Inscription. Sa kanyang mga tagapakinig, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang masayang gamer at tapat na tao sa pamilya, madalas na nagbabahagi ng mga update tungkol sa kung paano lumalaki ang kanyang mga anak na babae na sina Elo at Juan. Ang streaming ay hindi kailanman nagdala ng malaking kita ni Darin. Sa halip, ito ay gumana bilang isang paraan ng panlipunang koneksyon.
Sa mas lumang mga pag-record, si Caitlyn Napsiger ay lumalabas paminsan-minsan sa kamera. Ipinakilala siya ni Darin sa mga manonood bilang ina. Nakita ng mga subscriber ang maliliit na fragment ng kanilang pang-araw-araw na buhay na magkasama, mga sandali na mula sa labas ay mukhang matatag at karaniwan. Kasama sa mga naka-archive na stream ang mga segment kung saan ang mag-asawa ay kaswal na nag-uusap ng mga pang-araw-araw na bagay habang ang gameplay ay nagbubukas sa background. Ngunit sa labas ng mga live stream, iba ang kapaligiran sa loob ng sambahayan. Nang maglaon, itinatag ng mga investigador na nagsimulang magkaroon ng tensyon pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang pangalawang anak na babae sa Las Vegas. Habang ipinagpatuloy ni Duren ang pag-host ng mga stream at pinag-uusapan ang mga diskarte sa video game, ang kanyang mga pag-uusap sa totoong buhay kay Caitlyn ay lalong naging argumento tungkol sa pananalapi at kung saan dapat manirahan ang pamilya. Noong Hulyo ng 2023, sa panahon ng isa sa kanyang mga stream, maikling binanggit ni Duran ang mga plano para sa isang marahas na paglipat sa buong bansa patungo sa New Hampshire. Ipinaliwanag niya ang ideya bilang pagnanais na makalayo sa malalaking lungsod. Ang kaibahan sa pagitan ng mahinahon, nasusukat na boses ng streamer at ng kanyang mga aksyon noong gabi ng ika-1 ng Marso ay naging isa sa mga pangunahing paksa sa panahon ng pagsisiyasat. Ang computer tower na nakuhang muli mula sa trunk ng Subaru ay ang parehong device na ginamit niya upang bumuo ng kanyang online na pagkakakilanlan. Ang isang pagsusuri sa kanyang digital na aktibidad ay nagsiwalat na kahit na sa mga panahon ng malalim na depresyon, pinananatili ni Duren ang isang matatag na schedule ng pag-post sa kanyang online na komunidad. Ang lumalaking tensyon sa kanyang relasyon kay Caitlyn, kasama ang kawalang katatagan ng pananalapi ng pamilya ay nanatiling nakatago. Ang relasyon sa pagitan ni Dustin Duren at Caitlyn Napsiger ay nagsimula 5 taon bago ang mga kaganapan sa Berlin. Ayon sa mga record ng kaso, una silang nagkita noong Pebrero 2019 sa isang bar sa Minnesota sa isang Super Bowl broadcast. Mabilis na nabuo ang relasyon. Noong Abril, buntis si Caitlyn sa kanilang unang anak na babae. Matapos ipanganak si Elo noong Disyembre ng taong iyon, nagpasya ang mag-asawa na lumipat sa Las Vegas, Nevada. Di nagtagal, doon din isinilang ang kanilang pangalawang anak na babae, si Juan. Sa Nevada, ang mga tensyon sa loob ng sambahayan ay unti-unting naging isang matagal na krisis. Nang ang nakababatang anak na babae, si Juan, ay 6 na buwang gulang, opisyal na tinapos ni Caitlyn Napsiger at Dustin Duren ang kanilang relasyon. Gayunpaman, patuloy silang naninirahan sa ilalim ng iisang bubong dahil wala sa kanila ang may kakayahang makaalis. Ang pangunahing pinagmumulan ng salungatan ay nakasentro sa mga pagbabayad ng suporta sa bata at ang logistik kung saan titira ang kanilang mga anak na babae sa hinaharap. Ayon sa testimonya na ibinigay ni Duran sa paglaon sa panahon ng pagsisiyasat, paulit-ulit na hinihingi ni Caitlyn ang mas mataas na suportang pinansyal. Nagbabala na ang kanyang pag-access sa Elo at Juan ay maaaring limitado kung ang mga kahilingang iyon ay hindi matugunan. Isang kritikal na punto ng pagbabago sa relasyon ang naganap noong kalagitnaan ng 2023. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Duran ang isang insidente na tinukoy niya bilang isang lihim na pagtakas. Ayon sa bersyon ng mga kaganapan ni Dustin, umalis si Caitlyn sa bahay kasama si Juan sa ilalim ng hitsura ng isang ordinaryong paglalakad sa parke. Sa halip, tumungo siya sa paliparan at sumakay ng flight papuntang Minnesota. Sinabi ni Duran na bigla siyang naharap sa pagkawala ng kanyang nakababatang anak na babae at napilitang mabilis na kunin ang kanyang mga gamit at maglakbay sa ibang estado upang sundan ang mga ito. Ang episode na iyon ay lumikha ng pangmatagalang kawalan ng tiwala kay Duran sa mga aksyon ng kanyang dating kapareha. Natukoy ng mga investigador na pagkatapos bumalik sa Minnesota, sinubukan ng mag-asawa na maabot ang isang kasunduan tungkol sa shared custody. Kasama sa pag-aayos ang isang pansamantalang paglipat sa New Hampshire. Gayunpaman, ang insidente sa Las Vegas ay naging parehong legal at psikolohikal na sanggunian para kay Duran. Paulit-ulit niya itong binanggit sa ibang pagkakataon habang ipinapaliwanag kung ano ang inilarawan niya bilang lumalagong hinala at ang kanyang kahandaang gumawa ng mga marahas na hakbang upang protektahan ang kanyang mga karapatan ng magulang. Noong Enero 2024, inaprubahan ng mga dating kasosyo ang isang bagong logistical plan.
Inalok ng tiyahin ni Caitlin na si Brenda ang kanyang pana-panahong trabaho sa baybaing bayan ng Hampton, New Hampshire. Dahil kakaunti ang ipon ng mag-asawa, nagpasya silang lumipat muna si Dustin kasama ang 4 na taong gulang na si Eloine para makapaghanda ng tirahan. Nagrenta siya ng ground floor apartment sa Berlin, isang maliit na lungsod na matatagpuan halos 3 oras na biyahe mula sa Hampton. Nanatili si Caitlin sa Minnesota, kasama ang isang taong gulang na si Juan na nagpaplanong dumating sa Pebrero kung kailan nakatakdang magsimula ang panahon ng kanyang trabaho. Ang mga kaganapan ay lumipat sa isang aktibong yugto noong kalagitnaan ng Pebrero nang dumating si Napsiger sa New Hampshire. Nakilala siya ni Tita Brenda at dinala siya sa isang pre-arranged meeting point, isang restaurant na matatagpuan halos kalahati sa pagitan ng Hampton at Berlin. Ayon sa kanilang napagkasunduan, ibibigay sana ni Caitlin si Juan kay Dustin at pagkatapos ay babalik kasama ang kanyang tiyahin upang magsimulang magtrabaho. Ngunit sa pagpupulong sa restaurant, binago ni Napsiger ang kanyang desisyon. Ayon sa testimonya ni Brenda, iginiit ni Caitlin na maglakbay sa Berlin kasama si Duran at parehong mga anak na babae. Sa korte, kalaunan ay sinabi ni Duran na ang biglaang pagbabagong ito ng mga plano ay agad na nagtaas ng kanyang mga hinala. Sinabi niya sa mga investigador na dati nang tumanggi si Caitlin na bumisita sa kanyang bagong apartment na nagsasabing ayaw niyang madama na nakulong. Gayunpaman, sumakay si Napsiger sa sasakyan ni Dustin. Si Brenda ay nagmaneho pabalik sa Hampton ng mag-isa. Nang gabing iyon, pumasok si Caitlin sa apartment sa Main Street sa unang pagkakataon nang walang sariling transportasyon at walang paraan upang umalis ng nakapag-iisa sa lungsod. Naidokumento ng mga investigador na ang apartment sa Berlin ay kaunting inihanda lamang para sa 4 na tao na manatili doon para sa anumang pinalawig na panahon. Si Caitlin Napsiger ay kailangang matulog sa sala sa isang inflatable na kutson. Sa unang 24 na oras ng kanyang pamamalagi, walang nakikitang salungatan ang naitala. Gayunpaman, kung ano ang sinabi ni Dustin Duran na ang kanyang presensya sa loob ng kanyang personal na espasyo ay lumabag sa mga hangganan at mga kasunduan na pinaniniwalaan niyang naitatag na. Sa loob ng maliit at nakabukod na apartment, dahan-dahang nagbago ang sitwasyon. Ang una ay ipinakita bilang isang maikling pagbisita ay nagsimulang maging isang paghahatid ng mga interes. Ika-negatibo 29 ng Pebrero, 2024 ang naging ikalawang araw ng pananatili ni Caitlin sa apartment ni Duran. Ang kapaligiran sa loob ng bahay ay muling naayos batay sa mga pahayag mula sa suspect. Ginugol ni Napsiger ang halos lahat ng oras niya sa kwarto o sa sala na nakikipaglaro sa kanyang mga anak na sina Eloine at Juan. Ayon sa transcript ng interogasyon, nang tanungin ni Dustin ang oras ng kanyang pag-alis, si Caitlin din, tumanggi na sagutin o hindi pinansin ang mga tanong ng buo. Iniulat na sinabi niya na wala siyang intensyon na umalis nang wala ang kanyang mga anak na babae at nagplanong manatili sa Berlin. Ilang araw bago nito, inaasahan ang posibleng labanan, si Duran ay gumawa ng opisyal na tawag sa Berlin Police Department. Sa pag-uusap sa telepono na iyon, sinubukan niyang linawin ang kanyang mga legal na karapatan tungkol sa pagpapanatili sa kanyang mga anak na babae sa kanya kung sinubukan ng kanilang ina na kunin sila nang walang pahintulot niya. Ipinaliwanag ng opisyal na ang departamento ay hindi nakikialam sa mga hindi pagkakaunawaan sa kustodya sibil maliban kung may naganap na paglabag sa batas. Ang tawag ay nakalog sa mga talaan ng departamento. Itinuring ito ng mga investigator na katibayan na tiningnan na ni Dustin ang sitwasyon bilang potensyal na komprontasyon bago nangyari ang mga pangyayari. Pagsapit ng gabi ng ika-29 ng Pebrero, ang tensyon sa loob ng apartment ay umabot na sa punto ng pagkasira nito. Ipinagpatuloy ni Caitlin ang paggigiit na manatili habang si Duran, ayon sa kanyang bersyon ng mga kaganapan, ay natatakot na maaaring makipag-ugnayan siya sa mga serbisyong pang-emerhensya at sinabing labag sa batas na itinatago niya si Eloine. Sinabi niya na ito ay isang posibilidad na nabanggit niya noon. Walang susi si Napsiger sa apartment o sa kotse. Ang kanyang telepono ay bahagyang nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ayon sa salaysay ni Duran, plano niyang personal siyang ihatid sa lugar ng kanyang tiyahin at nagsimula na siyang maghanda para umalis. Inilagay niya ang nakababatang anak na babae, si Juan, sa isang upuan ng bata sa pasilyo habang nag-iipon ng mga gamit. Ang huling yugto ng labanan ay nabuksan sa sala. Ang dilaw ay nagpapahiwatig ng mas mataas na kamalayan.
Ang orange ay nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan ng isang tiyak na potensyal na banta. Sinabi ni Duran na sa panahon ng paghaharap sa SOPA, ang kanyang mental state ay lumipat sa red zone, ang yugto na nangangailangan ng agarang aksyon upang ma-neutralize ang panganib. Sinabi ni Dustin na nang subukan niyang kunin si Eileen mula kay Caitlin Napsiger, bigla niyang hinila ang babae patungo sa kanyang sarili. Binigyang kahulugan niya ang paggalaw na iyon bilang nagdudulot ng pisikal na sakit sa kanyang anak na babae. Sa kanyang patotoo, ang sandaling iyon ay inilarawan bilang isang pag-click, isang trigger na ina-activate. Ayon sa bersyon ng mga kaganapan ni Duran, hindi na niya naisip ang sitwasyon bilang isang pagtatalo sa tahanan. Sa halip, binigyan niya ito ng kahulugan bilang isang hostage scenario. Ang kanyang professional na instincts bilang isang firearms instructor ang pumalit. Humakbang siya patungo sa kanyang mesa, kinuha ang bereta pistol, lumibot sa paligid, at nagpaputok. Hiniling ni Duran na ibigay ni Caitlin ang 4 na taong gulang na si Eileen para makapaghanda siya sa paglalakbay. Nakaupo si Napsiger sa sopa habang hawak ang kanyang anak na babae. Kalaunan ay natukoy ng mga investigador na ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang nasa hustong gulang sa sandaling iyon ay limitado kay Dustin na nagtatangkang hilahin si Eileen mula sa mga bisig ng kanyang ina. Sa humigit kumulang 9 oras umalinggaw ang isang putok ng baril sa loob ng apartment sa Main Street. Ang tunog ay hindi iniulat ng mga kapitbahay, ngunit ito ay permanenteng magbabago sa takbo ng lahat ng sumunod. Sa loob ng 2 oras na interogasyon kasunod ng kanyang pag-aresto, binigyang katwiran ni Dustin Duran ang kanyang paggamit ng baril sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang pagsasanay sa militar. Maingat niyang ipinaliwanag investigator ang color-coded threat assessment system na natutunan niya sa United States Marine Corps. Ayon sa sistemang iyon, ang puting antas ay kumakatawan sa isang ganap na nakaka-relax na estado. Kinumpirma ng ballistic evidence at sariling mga pahayag ni Duran na tumama ang baril sa kanang bahagi ng ulo ni Napsiger. Binigyang diin ni Dustin na kusa at mabilis siyang kumilos na umaasa sa mga kasanayang nalinang niya sa mga taon ng paglilingkod sa militar. Iginiit niya na ang kanyang mga aksyon ay hindi dapat tingnan bilang isang krimen sa tradisyonal na kahulugan. Sa halip, siya inilarawan ito bilang pag-aalis ng banta upang maprotektahan ang kanyang anak na babae. Ayon kay Duran, si Caitlin ay tumawid sa isang linya na lumikha ng isang sitwasyon kung saan siya naniniwala na walang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng nakamamatay na puwersa. Gayunpaman, ang testimonya ni Duran ay naglalaman ng isang detalye na kung saan ay nakakuha ng atensyon ng investigador. Nabanggit niya na bago ang pagbaril, narinig niyang sumigaw si Eileen. Kasabay nito, inamin niyang hindi niya masabi ng may katiyakan kung napasigaw ang dalaga dahil sa sakit sa paggalaw ng kanyang ina o sa takot matapos makita ang baril sa kanyang mga kamay. Ang diskarte sa pagtatanggol ni Duran ay lubos na umasa sa argumento na sa sandaling nangyari ang insidente, ang kanyang isip ay ganap na lumipat sa isang combat style na tugon. Sa balangkas ng pag-iisip na iyon, si Caitlin ay hindi na itinuturing na ina ng kanyang mga anak na babae, ngunit bilang isang bagay na humahawak sa kung ano ang kanyang binibigyang kahulugan bilang isang hostage. Noong Oktubre 2025, sa panahon ng paglilitis sa New Hampshire, ang pangunahing patotoo ay nagmula sa tiyahin ni Caitlin na si Brenda. Inihayag niya ang mga detalye tungkol sa huling pakikipag-ugnayan niya kay Caitlin noong mga huling araw ng Pebrero. Ayon kay Brenda, nagkaroon nga ng kasunduan sa pagitan nila. Bagay na sinubukang ilarawan ng depensa para kay Dustin Duran bilang isang lihim na plano sa pagdukot. Sa katotohanan, ipinaliwanag niya, ito ay simpleng protokol ng kaligtasan. Kung nagpadala si Caitlin ng isang partikular na code word sa isang text message, dapat na makipag-ugnayan kaagad si Brenda sa mga serbisyong pang-emergency at magmaneho mula Hampton patungong Berlin. Sa witness stand, sinabi ni Brenda na nag-aalala si Caitlin tungkol sa posibleng pagsalakay ni Dustin at tungkol sa antas ng kontrol niya sa kanyang telepono. Sa panahon ng paglilitis, napag-alaman na walang makatotohanang paraan si Napsiger para kunin si Eileen at lisanin ang lungsod ng gabing iyon. Wala siyang access sa isang personal o rental na sasakyan, walang bus o mga tiket sa eroplano na nabook at hindi pamilyar sa lugar ng Berlin. Ayon kay Brenda, ang plano ni Caitlin ay kunin si Eileen sa pamamagitan ng legal na paraan at kalaunan ay bumalik sa Minnesota kasama ang 2 anak na babae kapag naging posible na ito.
Nagtalo ang depensa na si Caitlin Napsiger at ang kanyang tiyahin na si Brenda ay nagsabwatan na palihim na kunin sina Eileen at Juan sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa teoryang iyon, ang umano'y plano ang nag-trigger kay Dustin Duren na gamitin ang kanyang baril. Gayunpaman, sa ilalim ng panunumpa, mariing itinanggi ni Brenda na mayroong anumang ganoong plano. Nagpatotoo siya na naghihintay lang siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang pamangkin upang masundo niya ito kapag natapos na ang pagbisita. Ayon sa file ng kaso, 700 noong ika-29 ng Pebrero, si Brenda ay nasa kanyang tahanan sa Hampton, humigit kumulang 3 oras na biyahe mula sa pinangyarihan. Sa oras na iyon, hindi niya sinubukang maglakbay patungo sa Berlin. Isang mahalagang sandali sa paglilitis ang dumating nang ang mga taga-usig ay nagpakita ng pisikal na ebidensya na direktang sumasalungat sa bersyon ng mga kaganapan ni Dustin Duran. Inangkin ng nasasakdal na hawak ni Caitlin ang 4 na taong gulang na si Eloine sa inilarawan niyang yakap ng oso na nagdudulot ng sakit sa dalaga. Ayon sa kanyang salaysay, napilitan siyang magpaputok ng armas para mapalaya ang kanyang anak na babae. Sa kanyang testimonya, iginiit niya na ang lahat ay nangyari sa panahon ng agarang pisikal na kontak, ngunit ang mga resulta ng forensic examination ay nagsabi sa ibang kwento. Ang medikal na tagasuri na nagsagawa ng autopsy ay napansin ang kawalan ng ilang partikular na marka na karaniwang naugnay sa malapit na putok ng baril, tulad ng mga paso ng pulbos o mga pattern ng suot sa balat. Ayon sa mga natuklasan ng mga eksperto, ang dulo ng baril ay nakaposisyon ng hindi bababa sa 3 pie, humigit kumulang 1 metro, mula sa ulo ni Caitlin sa sandaling hinila ang gatilyo. Ang detalyeng iyon ay nangangahulugan na si Dustin Duran ay hindi nakatayo mismo sa tabi ng sopa gaya ng inilarawan niya sa pagtatanong. Gamit ang ballistic data, muling itinayo ng mga investigador ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ayon sa muling pagtatayo na iyon, hawak-hawak ni Duran si Eloine gamit ang kanyang kaliwang braso habang nakatayo medyo malayo kay Caitlin. Gamit ang kanang kamay, sinadya niyang putok. Sa panahon ng paglilitis, ito ay itinatag na sa sandaling ang pagbaril ay nagpaputok, ang banta na inilarawan ng nasasakdal ay wala na. Ang anak na babae ay hiwalay na sa kanyang ina. Ang karagdagang patotoo ay nagmula kay Elise Natalie Robertson, ang manggagamot na nagsuri kay Eloine matapos siyang matagpuan. Ang kanyang pagsusuri ay nagsiwalat na walang mga pasa o marka na pare-pareho sa magaspang na pagkakahawak na inilarawan ni Dustin. Ang tanging reklamo ng dalaga ay ang malakas na tugtog sa kanyang tainga. Nagtapos ang paglilitis noong Oktubre 2025. Sa panahon ng pagsasara ng mga argumento, binigyang diin ng mga taga-usig ang malaking pagkakaiba sa pisikal na lakas at laki sa pagitan ng dalawang individual na sangkot sa paghaharap. Dustin Duran, isang sinanay na marin na tumitimbang ng humigit kumulang 170 na may karanasan sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Caitlin Napsiger, isang babaeng may taas na humigit kumulang 5 at tumitimbang ng higit sa 110 mga prosecutor, nagtalo na ang paggamit ng nakamamatay na puwersa ay hindi tungkol sa pagprotekta sa isang anak na babae, ngunit tungkol sa galit ni Dustin matapos tumanggi si Caitlin na umalis sa apartment. Ilang oras lang ang kailangan ng hurado para makapagdesisyon. Nakatayo si Dustin Duran sa courtroom habang binabasa ang hatol. Ang panel ay natagpuang siya ay nagkasala sa lahat ng mga bilang. Second-degree criminal homicide na isinagawa ng alam. Secondary criminal homicide na ginawa ng walang ingat na pagwawalang bahala, walang ingat na paggawi na kinasasangkutan ng nakamamatay na sandata, at inilalagay sa panganib ang kapakanan ng kanyang mga anak na babae, sina Eloine at Juan. Ang mga argumento na ipinakita ng depensa, kabilang ang mga pag-aangkin ng legal na pagtatanggol sa sarili at ang ideya na siya ay kumikilos upang iligtas ang isang hostage, ay ganap na tinanggihan. Napagpasyahan ng mga hurado na ang mga paliwanag na iyon ay hindi tumugma sa pisikal na ebidensya na ipinakita sa panahon ng paglilitis. Ang formal na pagdinig ng sentencing ay naka-schedule para sa 10 oras noong Disyembre 11, 2025. Sa ilalim ng batas ng Estado, nahaharap si Duran sa posibilidad ng isang mahabang sentensya sa bilangguan. Sina Eloine at Juan ay inilagay sa pangangalaga ng mga kamag-anak sa Minnesota. Ang pamilya ni Caitlin Napsiger ay nagtatag ng isang memorial fund na nilayon upang suportahan ang kanyang mga anak na babae sa mga susunod na taon.
Nang malapit na ang kaso, sinabi ng mga otoridad sa Berlin na ang trahedya sa Main Street ay resulta ng sinasadyang desisyon ng isang lalaking sinanay sa pakikipaglaban na sa huli ay ibinalik ang mga kasanayang iyon laban sa walang armas na ina ng kanyang mga anak na babae.